Naku po, matinding balita 'to mga tol. At ang China, yung Chinese, aircraft carrier nila mga tol ay, pinadala at namataan ito sa kanlurang bahagi daw ng Luzon mga tol. Alamin natin 'tong, ano na 'to, balitang 'to mga tol. At ang ex-President Duterte mga kapatid, sinabing nagagamit daw ng Amerika ang Pilipinas sa gitna ng tensyon sa China. So pag-usapan din natin 'to mga tol. Siguro unahin na natin 'tong balitang 'to mga tol na mula 'to sa News 5 Everywhere para makapagbigay din tayo ng ating komento at reaksyon bilang, mamamayang Pilipino, mga kapatid. At syempre kung ikaw ay isang Pilipino, pwede kang makisama sa reaksyon natin at komento. Pwede kang mag-comment sa ibaba mga tol. So bago natin 'to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin 'to mga tol. Alam daw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung nasaan ngayon ang wanted na si Pastor Apollo Kibuloy, Mhm. pero hindi niya raw ito sasabihin. May Mhm. bagong pahayag din ang dating Pangulo tungkol sa mga issue sa West Philippine Sea at sa ICC. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Sa maisog rally nitong Sabado sa Tacloban, tahasang sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagpapagamit ang Pilipinas sa Amerika kaugnay ng tensyon sa West Philippine Sea. Alam ninyo kung bakit yan. What started the rock was them. Never mind the people that America is using the Philippines ginamit. So, kaya nagpagamit. Okay mga kapatid, bigyan muna natin 'to ng reaction 'no, bago natin 'to ituloy mga tol. Bilang isang mamamayang Pilipino, siyempre may say din tayo sa mga ganitong issue mga tol. Kung nga sinasabi ni dating President Duterte ay ginagamit tayo ng Amerika, pwede naman ibalik sa kanya 'yon ng kanyang mga haters 'no, haters, no? Ng kanyang mga detractors mga tol, na nagpapagamit naman siya sa China. Bukod do'n mga tol, nagpapagamit din siya kay Kibuloy. Dahil kanina nga sinabi, wanted mga tol, may kaso sa batas. Kung talagang malinis, pwede naman niyang harapin pero itinatago mga tol o nagtatago at alam niya kung nasan pero ayaw niyang sabihin. Meaning ayaw niya makipagtulungan sa batas. No? Dati pa man siyang judge at dati pa man siyang abogado mga tol. Pero ayaw niya makipagtulungan sa batas mga tol. So ginagamit din siya ni Kibuloy at ginagamit siya ng China mga tol na bilang maging parang mouthpiece, no? Parang gano'n mga tol. So kung pag-uusapan natin gamitan, sabihin na lang natin tama siya mga tol. Meron ding sariling agenda ang Amerika at ginagamit nila ang Pilipinas. Sabihin natin mga tol, ayaw nila na ang China ay mag-okupa at magpalaki ng teritoryo dahil mauungusan sila mga tol, lalo-lalo na ng ekonomiya ng China. For example, makuha ng China tong West Philippine Sea, ang laking langis niyan mga tol. 'Di ba? Toneladang langis ang makukuha ng China mga tol, dagdag yaman sa kanila 'yon. Ganun din mga tol, kontrolado ngayon nila. Magiging kontrolado ng China yung daungan, yung mga daluyan ng mga barko. Kasi etong South China Sea, 'di ba? Daanan 'yan ng mga barkong pangalakal o pangnegosyo mga tol. Diyan na dinadaan ng iba't ibang mga produkto sa buong mundo mga tol. So magiging kontrolado ng China 'yan, 'di ba? So sabihin natin ginagamit ng US ang Pilipinas. No, nagtatayo sila rito ng mga base para mapaligiran nila ang China mga tol. 'Di ba ganun din naman tayo? Ginagamit natin yung puwersa, yung tikas ng Amerika mga tol para wag tayong bulihin ng China. Kasi meron tayo sariling concern dito mga tol na lagi nga nating ginagamit to sa mga reaction video natin ng mga nakaraan. Alisin mo yung Amerika sa picture mga tol, binubulas tayo ng China, gusto nilang kunin yung ating West Philippine Sea. 'Di ba? Pinapalayas yung mga mangingisda, gustong paalisin yung BRP Sierra Madre doon dahil illegal daw yon. Kanila daw lahat yan mga tol. 'Di ba? Ngayon, ang tanong, kaya ba natin makipagtapatan sa China? Hindi. At kahit tulungan tayo ng maraming bansa mga tol, ayaw pa rin nating pumasok sa gera kasi nga hindi kakayanin ng ating ekonomiya maapektuhan ng ganun kalala. Pero kailangan natin siyempre ng kakampi. Bilang isang maliit na bansa na binubuli, kailangan natin ng big brother na kailangan tumapat o kayang tumapat.
sa mga malalaking bansa mga tol. At doon natin nagagamit ngayon kahit papano deterrence natin mga tol para hindi magsimula ng gera ang China. Kasi alam nila na kapag ginera nila ang Pilipinas mga tol, hindi lang naman actually Pilipinas lang talagang kalaban nila eh. 'Di ba malaki malaki rin na magiging pinsala sa kanila 'yon lalo na pag nakabombahan nila yung Amerika. So naggagamitan lang tayo sa part na 'yan eh. Pero ang sa atin mga tol, malaking tulong kahit papaano. Kasi kung tayo lang haharap sa higanteng bansa, dudurugin lang tayo niyan baka isang araw lang tayo mga tol, 'di ba? Eh tingnan natin mga tol kung anong sasabihin pa ni dating Pangulong Duterte. Kanya-kanyang depende sa kung sinong nakaupo. Depende kung sinong nakaupo. Dagdag pa ni Duterte, ngayon lang tumindi ang pangaharas ng China. Which is hindi ako naniniwala dito sa balitang to mga tol. May mga pangaharas din dati ang China, hindi lang nababalita. Hindi lang nababalita dahil before may mga nabalitaan na tayong mga mangingisda na panood na natin sa mga balita dati mga tol. At kung babalikan mo, nagkaroon na rin ng issue sa China mga tol panahon ni Digong nun. Samantalang noong panahon daw niya ay malayang nakakapangisda ang mga Pilipino. Pero matatandaang noong 2021 lang, sa ilalim ng termino ni Duterte, sinabi ng grupo ng mga mangingisdang Pilipino na pinipigilan sila ng China Coast Guard na makapasok at makapangisda sa Panatag Shoal. See? 2021, termino niya yan mga tol. At matagal nang nagrereklamo mga mangingisda mga kapatid. Matagal na silang nagrereklamo. 'Di ba? At etong Ayungin Shoal, ngayon lang tayo nakakabalita na wina-water cannon tayo mga tol. 'Di ba? Paano ba naman ayon sa mga report dati, mga tol, hindi daw nagdadala si Duterte dati ng mga tawag dito, mga reinforcement. Hindi siya nagdadala ng mga construction material. Sino ang sabi 'Di ba? Puro pagkain at tubig lang. Walang mga kasamang media mga tol. So paano natin mabivideohan 'yon? 'Di ba? Sabi nga nung isang napanood ko, may news blackout daw dati. 'Di ba? Hindi nababalita yung mga 'yon. Ngayon, pinaglalaban na natin yung ating sariling soberanya. Eto na, nagkakaroon na ng balita. Pero giit pa rin ang dating Pangulo. Wala man tayong away sa China noon. We were free to fish in and out of that area. Nobody was bugging us. And there was no issue of territory. Hindi totoong walang issue sa agawan ng teritoryo, lalo't meron nga tayong pinanghahawakang 26 arbitral ruling na ayaw kilalanin ng China at isinantabi noon ni Duterte. See? Okay din to, nagbabalita, approve ka, approve. Bukod sa issue sa West Philippine Sea, may pahayag din ang dating Pangulo tungkol sa kinakaharap niyang pag-iimbestiga ng International Criminal Court o ICC kaugnay sa drug war. Muling binigyang diin ni Duterte na walang kapangyarihan ng ICC sa Pilipinas. I don't give a whether they come in. Para sa akin, wala silang jurisdiction. We are not part of the ICC. Umalis na tayo. Babalapan niya sa sino mang taga-ICC na magdadala ng warrant laban sa kanya. Pag ipapakain ko sa kanya, mamili ka, kainin mo o barilin kita dito ngayon. Yan yung nakasanayan nating mga salitaan dati ni Digong. Yan ang nagustuhan ng mga Pilipino dati sa kanya. Yung mga ganyang salitaan mga tol. Lalong-lalo na yung nangangampanya pa lang siya at sinabi niyang sasakay siya ng jet ski. Diba? Pupunta siya sa isang isla at iwawagayway niya ang bandila ng Pilipinas mga tol. Do alam naman nating hindi literal, diba? Pero kung titignan mo mga tol, ang ibig sabihin, ganun na ganun pa rin kung paano siya magsalita ngayon mga tol. Style niya na yun eh. Style niya na yun. Ano nangyari ngayon sa atin mga tol? 2016 Arbitral Award mga tol, marami nang naging report at marami na tayong nabigyan ng reaction video sa mga nakaraan. Hindi tayo hindi tayo anti Duterte, hindi tayo pro BBM, hindi rin tayo pro politiko kahit na kanino mga tol. Pro Filipino tayo eh. Ang gusto lang natin mga tol, ipaglaban natin yung sariling atin.
Yung mga nagsasabing dagat lang yan, dagat lang yan. Ewan ko sa inyo. Deliver kita sa internet. Swing. Kaya nga sila nag-aaway ni Marcos eh. Dahil dito sa ICC issue na to eh. Na para bang takot na takot silang lahat mga tol eh. Kainin mo. Pag hindi mo kinain yan. I've done that before with other persons. I will do it again. Natanong din si Duterte tungkol sa kanyang kaalyado at ngayoy puganteng pastor Apollo Kibuloy. Ayon sa dating Pangulo, alam niya kung nasaan ang pastor pero secret daw. Sinabihan pa niya si Kibuloy na magtago na lang. Patuloy pa ring pinaghahanap ng mga otoridad si Kibuloy na nahaharap sa mga kasong sexual abuse at human trafficking. Nako. Nagbabalita. Kung talagang malinis si pastor, 'di ba? Harapin niya. Eh may mga kaso sa kanya, hindi naman gobyerno nagkaso sa kanya 'yan, mga tol. 'Di ba? Marami siyang nahaharap na kaso eh. 'Di ba kaya niya nga magpa-stop ng lindol eh. 'Di ba? Kaya niya nga magpa-stop ng lindol eh. Ano na natin 'to mga tol, skip na natin yung balitang 'yan. Total ano naman 'yan eh. Eto dapat nating alamin mga kapatid. Ang Chinese aircraft carrier ay namataan daw sa kanlurang bahagi ng Luzon. Aba, ang China mga tol. Mukhang ginagaya na tayo sa sa Taiwan. 'Di ba ganyan sila mga tol, mambula sa Taiwan? Ganyan sila mag-muscle flexing. Kanlurang bahagi ng Luzon, aircraft carrier mga kapatid ng Chinese. To panoorin natin 'to. Samantala namataan ang isang Chinese aircraft carrier sa may kanlurang bahagi ng isla ng Luzon. Itinuturing naman ito ng isang security expert na pagpapaabot daw ng mensahe ng China ng deterrence nito sa gitna ng tensyon sa disputed waters. Base nga sa satellite images na nakuha ng Mizar Vision, isang technology firm na nakabase sa may Shanghai at ilan pang open source analyst, nagpapakita na ang Shandong na US aircraft carrier ng China o yung aircraft carrier po yan US aircraft carrier. Aircraft carrier ng China, hindi US aircraft carrier ng China. US aircraft, sa US yun. US aircraft carrier ng China o yung aircraft carrier po yan ng China ay nakita mula noong nakalipas po yan na araw ng Miyerkules sa katubigan na may layong 200 nautical miles o 320 kilometers po yan mula sa Luzon. So kung 200 nautical miles mga tol, nasa dulong bahagi siya ng exclusive economic zone natin mga tol. 'Di ba? So kung papasok siya mga tol, ibang mensahe talaga ang pinapadala ng China. Na siya namang lawak ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Lumilitaw din na ang pinakamalapit na distansya ng carrier mula sa mainland ng Pilipinas ay noong Biyernes po yan, bago tumungo ito sa may hilagang kanluran. Ito ang kauna-unahan namang pagkakataon na ang isang Chinese aircraft carrier ay lumapit ng ganoon kalapit sa baybayin ng Pilipinas. Noon namang araw ng Linggo, tinatayang bumalik na ito sa may tubig malapit naman sa Hainan, China, mga 150 kilometers po yan sa may timog silangan ng Sanya. Samantala dumaan malapit po sa 5 feature ng West Philippine Sea ang isang barko ng China Coast Guard na nagsasagawa raw ng resupply cruise sa mga outpost nito sa Spratly Islands. Sinabi nitong si US Maritime. Yan nagsasagawa rin sila ng resupply mga tol. 'Di ba? Nagsasagawa rin sila ng ganun. Security expert at West Philippine Sea Monitor Ray Powell na ang 8,000 toneladang Sansha 2 How ay unang dumaan sa Pag-asa o ito'y kilala rin bilang T2 Islands noong Linggo ng umaga at sinamahan ito ng isa pang barko, ang barkong Sansha Zifa 301. Dagdag pa nitong si Powell, binagtas din ng 2 barko ang tubig malapit sa Patag Islands, Lawak Islands, ang Skoda Shoal at ang Ayungin Shoal o kilala rin bilang Second Thomas Shoal. Itong Lunes, ang 2 barko ay nasa loob ng 60 nautical miles ng baybayin ng Malaysia upang igiit ang katimugang lawak ng mga inaangking dagat ng China ayon pa rin kay Powell. Ang misyonan niya na ito ay may 2 layunin.
Una, upang maghatid ng mga supplies sa Spratly Islands. Ito ho'y base o bases ng China. At ikalawa, upang markahan ang lawak ng inaangkin nitong karagatan. So yun na nga nakita natin mga tol, ang galawan ng China ngayon at unti-unti mga kapatid, pinapakita talaga sa atin ng China. Though alam naman natin, talagang superpower silang bansa at alam naman natin na kung one-on-one lang ay wala tayong laban dyan. Kaya nga tulad ng sinasabi natin mga tol, kung sa tingin ni dating Pangulong Duterte, ginagamit tayo ng Amerika, ginagamit din natin siya mga kapatid, yung Amerika. At mas malaki ang kapakinabangan natin yun mga tol. Dahil sa pamamagitan ng puwersa nila kahit papano, magdadalawang isip ang China na makipaggera sa atin. Basta, wag lang tayong kakagat sa mga patibong at pain ng China. Ano yun? Yung tipong manguna tayong magpaputok mga tol. Kasi kapag ganon, meron silang dahilan na para makipagbombahan sa atin mga tol. Kay water cannon nga, hindi tayo pumapalag sa kanila mga tol di ba? Pero eto pa rin syempre, nananaig pa rin mga kapatid yung ating ipinaglalaban na dapat, no, na dapat hindi man natin pasukin yung gera, dapat meron tayong sariling puwersa at lakas na gagamitin natin para ipakita sa China na desidido at seryoso tayo na ipaglaban at igiit yung soberanyang atin naman talaga, 'di ba? Ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo rito? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.